Pero ito siguro, ihingin ko kayo ng reaction dito, Sen, ha? Ito, dalawang balita ito, pero sa tingin ko magkaugnay eh. Ito munang isa. Babasahin ko muna, tapos hingan ko kayo ng reaksyon. Nagulat din kasi ako dito na meron palang ganito. Tungkol ba yan sa pinag-uusapan natin? Pwedeng may kaugnayan ito. May sesegue mo dyan. May sesegue natin. Kasi ang usapan dito ay dependency. Di ba? Sesegue mo. Hindi ko sasagutin yan. Biruin nyo, Sen, ha? Dependent tayo sa oil product. Ayan, naapektuhan na tayo kasi nagkakagulo sa Middle East. Tataas. Dependent tayo sa agricultural products eh. Paano ang gulo mapunta rito sa kalapit nating bansang pinagbibilhan natin ng bigas at kung ano-ano pa. Eto ang isa, parang dependent tayo sa hustisya. Pati ba naman katarungan? Hustisya? Ang layo naman. Akala ko may sesegue mo dyan. Eto, pakinggan nyo na po ito, ha? Inanunsyo kasi ng CIDG, Criminal Investigation and Detection Group nitong Webes. Ano yan? Ano yan? CIDG. CIDG. Criminal Investigation and Detection Group. Oh. Sila daw po ay may naaresto na isang babae na umano ay kasapi ng New People's Army. Alam niyo po ba na may kaso itong babaeng inarest nila? At ang kaso nito, dito ako natawagan ng pansin eh. Crimes against humanity. Dahil daw sa pagkakasangkot sa mga insidente ng pagdukot at pagpatay sa mga sibilyan. Ang nang dahil dyan, tatapusin ko lang sana para may kompleto tayo ng konteksto. Ito yung si Lilibet Ribaya alias Maya, isang dating medic ng NPA. Matagal na daw tinutugis ng batas ito. pangalan? Lilibet Ribaya alias Kala Maya. ko naman Lilibet Langis. Kaya gusto ko kasi i-connecta mo sa pinag-uusapan natin. Ayon sa CIDG, inaresto ito sa Claver, Surigao del Norte. May warrant of arrest sa Regional Trial Court dahil sa paglabag sa Republic Act 9851. Ito yung Philippine Act on Crimes Against International Humanitarian Law, Genocide and Other Crimes Against Humanity. Ayon sa investigasyon, si Ribaya ay sangkot umano sa serya ng pagdukot at pagpatay sa sibilyan na pinaghihinala ang espiya ng militar. Ginagamit daw din siya ang kaalaman niya sa medisina upang magpagaling, hindi magpagaling, kundi para tumulong sa aktibidad ng armadong grupo. At ito'y kasalukuyang nakakulong, hindi po sa ICC ha, kundi nakakulong at nakasa kustodiya ng CIDG. Ano nga yan? Puntungan mo ngayon. Ang tanong ko, Sen, meron pala tayong ganito na siguro yung ibang kababayang ordinaryo nagtataka, bakit si dating Pangulong Duterte dinala pa sa ICC gayong crimes against humanity ang kaso niya na pwede naman palang litisin dito katulad nitong babaeng ito, Sen? Ang ibig mo sabihin, pareho lang naman palang naharap sa di umano ay kaso. Paglabag sa crime against humanity. Opo. O kaya genocide. Yes. And other high crimes. Yung crimes against international humanitarian law. Bakit si dating Pangulong Duterte ay mabilisang dinala, hinuli at dinala sa detention center ng ICC. Samantalang yan na nasa CIDG. Opo. Yun ang tinatanong mo. Yun po yung, kasi magtataka siguro yung iba nating kababayan at sabihin nila, pwede naman pala rito sa Pilipinas. Bakit doon pa sa ICC sa Daheg, dinala ang dating Pangulo? Hindi mo yun ang ating pinipilit na sabihin sa kanila noon. Meron naman tayong sariling batas. Ito nga yung Republic Act 9851. At kung babasahin mo yan, kung di ako nagkakamali, basahin mo lang yung Section 17 at saka Section 18, maliliwanagan ka na. Na ang jurisdiction dito ng lahat ng mga nakagawa ng ganyang klaseng krimen, ang jurisdiction ay ang ating bansa. Meron tayong jurisdiction eh.
Ang hindi ko nga maintindihan, tama naman ang ipinagtataka ng mga kababayan natin, bakit selective? Bakit, o siguro sabi nila, hindi. Yan namang hinuli nila pinaghihinala ang kasapi ng NPA Aha. Siguro pagka NPA dito na lang. Pagka kalaban sa politika, didiretso sa ICC. Ayan, dyan mo makikita yung dalawang standard ng pagpapatupad ng hustisya sa ating bansa. Di ba?